Minsan po akong nangarap na maging isang boksingero. Kaya mali yung mga sagot natin na pag tinanong tayo, anong pangarap mo? Tapos ganun yung sagot natin. Hello mga kasangga! Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Natatandaan nyo ba, nung tayo yung mga bata pa, di ba madalas tinatanong tayo sa ating mga school, madalas ang tanong sa atin, ano bang pangarap nyo paglaki? Di ba ganon? Ano bang gusto nyong marating? Anong gusto mong maging? Di ba yun yung mga madalas na naririnig natin pag tayo tinatanong kung ano bang pangarap natin sa buhay. Sa vlog po natin na ito, pag-uusapan natin kung ano ba talaga yung tunay na pangarap. Kung ano ba ang kahulugan ng salitang pangarap. Kung isa ka sa mga natanong dati nung ikay bata pa, natandaan mo pa rin ba kung ano yung naisagot mo? At habang ikay lumalaki, nabago ba yung pangarap mo na yon? Pues, samahan mo po ako hanggang dulo at may ibabahagi ako sa inyo kung ano ba talaga yung kahulugan ng salitang pangarap. Kung ngayon lang po tayo nagkasama, ako nga po pala si Jumil, isa po akong full-time na empleyado na nagtatrabaho sa isang manufacturing company. Meron na po akong 20 years na experience sa aking trabaho ngayon at katulad mo, natanong din ako nung araw kung ano bang pangarap ko sa buhay at kung anong gusto kong marating. Kaya tara, simulan na natin ang kwento. Noong araw, taong 2006, minsan po akong nangarap na maging isang boksingero. Opo, boxing, yung parang Manny Pacquiao, ganon. Dahil nga nung mga time na yon, kasagsagan din ng kasikatan ni pambansang kamaong Manny Pacquiao, isa rin ako sa mga kabataan na nangarap din magboksing. Nangyari yon dahil nung taong 2006, yun po yung simula ng aking pagiging isang machinist kung ano po yung trabaho ko hanggang ngayon. Ako po ay nagtrabaho ng taon na yon bilang isang machinist sa isang Japanese company. Ang ginagawa po namin doon ay mga parts ng mga eroplano at doon ko po nakilala yung isa kong katrabaho na dating boksingero. Isa po siyang professional na boksingero na medyo may edad na. Kasi noong mga panahon na yon sa aming kumpanya, usong-uso yung bunong braso. Alam niyo po ba yun? Yung arm wrestling. Usong-uso po yun ng mga panahon na yon at ako noon, nung kabataan ko, isa rin ako sa madalas kikipagbunong braso at isa po ako doon sa mga nakalinya din sa mga malalakas. Parang katulad ng ganito. Siya din ako sa mga may kalakasan din sa pagbubunong braso at nailalaban ba. By the way, before pala nung 2006, before nung trabaho ko na yon, meron pa akong isang trabaho na sa electronics company naman. Nagtrabaho po ako sa isang electronics company na ang ginagawa ay yung mga backups ng computer. Alam niyo po ba yung pagka nag-brown out, yung, di ba pa nag-brown out, walang power? Pero dahil sa backups na UPS ng computer, na battery type yon, hindi ka agad mamamatay yung desktop mo. Mayroon ka pang time para ma-save yung mga files mo. So nakapagtrabaho po ako sa electronics company na yun yung ginagawa, mga UPS backups ng computer. At doon po sa trabaho ko na yon, nagtrabaho po ako doon bilang isang under ng agency. Nakapagtrabaho ako doon ng kulang-kulang 2 taon. Doon po sa trabaho namin na iyon, meron doong madalas, meron kaming labanan ng bunong braso. At isa po ako doon sa mga pinanglalaban. Dahil nga siguro likas sa akin na medyo may kalakasan nung kabataan ko eh. Dahil nga siguro sa batak na batak yung katawan ko sa unang OJT ko. Nakapag-OJT po kasi ako sa isang glass company at ang trabaho doon ay talagang magbubuhat ka physically, magbubuhat ka doon. At batak na batak po ako doon sa loob ng 6 na buwan. Kaya nung lumipat ako ngayon dito sa electronics company, puro bunong braso ang labanan doon at isa po ako sa pinanlalaban doon. Sa siyam na laban ko po doon, puro panalo yon, hindi sa pagyayabang. Kasi syempre, yung mga kalabanin mo naman, yung hindi ka naman lalaban dun sa malalaki eh. Lalabanan mo yung kamatch mo eh. Eh syempre tayo, medyo may kunting dayang ano. Hindi, honest tayo. Yung pagbubunong braso kasi, ano yan eh, pwestuhan yan eh. Ganun po. Pero wala na yon nung panahon pa yon. So yun nga, dahil nga ganun yung aking experience dun sa electronics company, batak na batak din ako dun sa pagbubunong braso. Nung lumipat na ngayon ako ngayon doon sa 2006, lumipat ako ngayon doon sa una kong trabaho bilang isang machinist. Uso nga rin yung bunong braso doon at isa rin ulit ako sa mga nakapila para panlaban sa bunong braso. At nakilala ko nga doon yung katrabaho ko na boksingero. Professional na boksingero po talaga yon. May lisensya siya. At yun nga, sabi niya sa akin, may potential daw ako na magboxing, sabi niya. Kasi siguro nakikita niya na lumalaban ako sa bunong braso at may kalakasan nga tayo. Isang araw, sinabihan niya ako na tara, pakilala kita doon sa malapit doon sa inuupahan kong bahay. Meron doong gym. Pakilala kita doon kay kuya ano. Ako naman nga noon dahil medyo ano tayo sa physical ano eh. Tapos sabi ko, boxing talaga. Sabi ko, sige, kako, tara. Di sinama niya na nga ako doon sa gym sa may Cavite. At ipinakalala nga ako doon sa pinaka nag-handle ng mga
boxer doon sa gym na iyon. Nung pagpasok ko pa lang doon, syempre tutoy-tutoy pa rin naman ako nung mga panahon na yon. Kita ko yung mga kasabayan ko doon, mga maninipis ang katawan, halatang batak na batak sa pagbuboxing, yung mga kamao, talagang anlalapad, saka putok-putok tong mga to. Nakikita ko. Pinakilala ngayon ako doon, sabi ito, saan ka bang trabaho? Ganyan. Katrabaho po kami, ganoon. Ilang taong ka naman, ganoon. Nung panahon na yun, siguro mga 17 years old ako, 2006. Alam ko mga 17 years old ako, or nung time na yun 17, 18. Sa mundo po ng pagbuboxing, totoo late na yung ganong edad. Kasi ang mga nagbuboxing, nag-uumpisa yan, bata pa lang, sinasanay na talaga yan. Pero ako nga, dahil nga ipinakilala ko nung aking katrabaho na kakilala niya yung nandoon sa gym, tinanggap pa rin ako. At yun na nga, nag-umpisa na nga akong mag-workout doon. Nung una, yun na nga, pumunta na nga ako doon. Tapos, kinaumagahan, bumalik na ako doon at nagsimula na nga ako mag-training. Ang ginagawa ko po noon, dahil nga ako ay nagtatrabaho na full-time sa isang kumpanya at ang simula ng aming pasok noon ay alas 6 yata, tapos meron pa akong boxing. Ang ginagawa ko noon, alas 3 pa lang ng madaling araw, gumigising na ako, tapos nagja-jogging ako ng isang buong paikot sa industrial area na yon. Inaabot ako ng 1 oras. Siguro kung alas 3 nagising ako, simulan ko ng jogging, alas 4 tapos na ako, saka ngayon ako mag-prepare, papasok naman ako kasi bago mag alas 6 dapat nandun ako sa trabaho. Ginagawa ko yun yung ganong araw-araw na routine. Siguro tumagal din ako ng mga 2 buwan. Sabi nga nung may-ari nung promotion doon ng gym, sabi niya, pwede ka bang mag-absent sa trabaho dahil nga pagka may laban, siguro mga 2 months yan, kailangan mo mag-focus sa training, sabi ganun. Eh ako naman, syempre priority ko pa rin yung pagtatrabaho dahil ayaw ko namang iwanan yon kaysa sa pagbuboxing ko. Sabi ko, medyo hindi po yata magkakaano kasi may trabaho po ako, ganun. Nakabalik-balik din ako dun sa gym na yun ng mga ilang pero nung after mga 2 months na nga, itinigil ko na rin dahil bukod nga sa hindi ko mapagdesisyonan talaga kung ano yung pipiliin ko, mas priority ko pa rin talaga yung trabaho ko dahil nga doon ako may kita kasi yung pagbuboxing naman kasi hanggat hindi ka pa sikat, wala ka talagang kikitain dyan na malaki. Saka talagang papabugbog ka muna bago ka mararecognize dyan. Kasi yung mga kasabayan ko doon, ang liliit ng katawan pero ang lalakas. Nung tinanong ko, sabi ko, pre, nakailang labang ka na ba? Mga amateur pa lang yun Sabi nila, ang mga laban nila, mga may 30. Tapos kung ilang talo, ganun, panalo. Doon ko na-realize na yung mga boxingero pala, pagka nakita mo na yan sa TV, kahit samahin ng klaseng laban, batak na pala yan. Dahil bago lumabas sa TV yan, marami nang nilabanan yan. Yun na nga lang tinanong ko laban niya raw, may 30. Ganun. Tapos talagang araw-araw talagang batakin yung katawan mo. Pagkatapos ng training mo, ligo ka agad ng mabilisan. Ganun. Kumbaga, ang routine mo araw-araw, talagang batak na batak yung katawan mo. Kaya hindi pala biro ang maging isang boksingero. Kaya nung time na yon, pinagdesisyonan ko na lang na wag ko nang ituloy. Kasi yun, unang-una, conflict siya sa trabaho ko hindi siya match Noong mga panahon na yon, marami na rin naman akong gastusan, may mga obligasyon na rin. At hindi ko basta-basta kayang iwanan yung trabaho ko. Kaya hindi ko na lang pinagpatuloy yung pagiging boksingero ko. At yun nga, sabi nung katrabaho ko, Jumil, hinahanap ka dun ni kuya sabi niya. Oo nga kako kuya kaya lang hindi ko kako kaya na pagsabayin yung aking trabaho at saka yung pagbuboksing kasi alam mo naman dito kako sa atin. Ikaw sabi ilalabang ka lang, di ka na raw bumalik. Baka raw natakot ka kasi ilalabang ka dun sa naik. Sabi ganun. Sa akin naman, gusto kong maano sana yun. Kaya lang, wala talaga. Hindi ko kayang ipagpatuloy ng mga panahon na yun Kaya yun po ang naging kwento ko. Sa minsan, ay pinangarap ko nga rin maging isang boksingero. Kaya sa pangarap na iyon, sa kwento ko na iyon, na naibahagi sa inyo, ito yung gusto kong i-share sa inyo. Kung ano ba yung kahulugan ng salitang pangarap. Opo. Diba, nung mga bata pa nga tayo, madalas tatanungin tayo, ano yung pangarap mo? Madalas, ang sagot natin, pangarap ko po maging pulis. Ganon. Pangarap ko po maging doktor. Ganon. Pangarap ko po maging nurse. Pangarap ko po maging fireman. Pangarap ko pong maging tambay. Tambay. Tatawanan natin yun. Diba? Kasi tambay, diba? Sino nangarap maging tambay? Pero ano ba talaga yung kahulugan ng salitang pangarap? Yung pong mga tanong na iyon sa atin at yung mga sagot natin na ganon, doktor, pulis, nurse, lahat po pala ng sagot na yon ay mali. Ha? Mali. Opo, mali pala yon. Yung po palang mga sagot natin na sinasabi noon ng mga bata pa tayo ay mali pala yon. Mali pala na sumagot tayo na gusto ko po maging. Ang pangarap ko po ay maging. Mali pala yon. Halimbawa ako, ang pangarap ko po ay maging
boksingero. Mali pala yun. Mali yun. Maging machinist. Mali yun. Kasi po, yung mga binanggit nating mga maging ay isa pala yung profession. Trabaho. Gusto kong maging machinist. Isang trabaho yun, profession. At hindi pangarap yun. Kayang-kaya mong abutin yun. Gusto kong maging pulis. Yung po ay profession. Kayang-kaya mong abutin yun. Kaya mali, yung mga sagot natin na pag tinanong tayo, anong pangarap mo? Tapos ganun yung sagot natin. Gusto kong maging doktor. Mali yun. Kasi, pag naabot mo yung gusto mong maging, ano na ngayon? Ano na ngayon yung gusto mong gawin? Kung ang sagot ko noon ay gusto ko po maging boksingero. Kung ako'y naging boksingero, ano na? Pagkatapos noon, ano na? Kung ako po ay naging machinist ngayon, at pangarap ko noon yun nung bata pa ako, ngayon naging machinist na ako, ano na? Ngayon na naging machinist na ako. Kaya mali, na pag tinanong ka kung anong pangarap mo, na ang sagot mo ay gusto mong maging. Mali. Mali ang salitang gusto kong maging. Kasi sa salita pa lang na gusto kong maging, tumutukoy na kaagad yun sa ating mga sarili. At yung gusto kong maging sa ating mga sarili ay hindi po isang pangarap yun dahil kayang-kaya mong maabot yun. Ano ba yun? Ba't parang ang gulo? Ano pala ang pangarap kung hindi pala pangarap yun yung gusto mong maging? Ano pala? Kaya nga 'di ba, napapansin mo yung mga may profession, tumanda na lang sila lahat-lahat, naabot nila yung mga profession nila hanggang sa nawala na rin sa mundong ito. Pero mapapansin mo, hindi masaya. Napansin mo rin ba? Gusto kong maging pulis. Tumanda na lang sa pagiging pulis, nagretiro, tumanda, tapos hindi masaya. Yun yung kahulugan ng ang pangarap. Pag tinanong ka, gusto ko po maging machinist. Pag tumanda na lang ako lahat-lahat, machinist pa rin ako, tatanda akong nakasimangot pa rin. Kasi ang hirap po maging machinist. So ano ba talaga ang ibig sabihin ng pangarap? Kung hindi pala ganun. Kung mali pala yung sagot natin o pag-intindi natin sa salitang pangarap. Ang pangarap kasi, hindi talaga yan nababase sa kung anong gusto mong maging. Kasi ang pangarap, ang kahulugan ng salitang pangarap ay kung ano ba talagang pangarap mo para sa iba. Opo, para sa iba. Ang pangarap po ay hindi para sa sarili. Ang pangarap ay para sa iba. Kung gusto mong maging pulis, ngayon na nakamit mo na naging pulis ka na, ano na? Tigil na yung pangarap mo? Mali, di ba? Kung gusto mong maging doktor, ngayon na naging doktor ka na, nakamit mo na yung pangarap mo, tigil ka na dahil nakamit mo na, tigil na yung pangarap mo. Mali, di ba? Ngayon, ang tunay na kahulugan ng pangarap, ano ba yung malaki mong pangarap para makapagsilbi ka sa iba? Dahil doon po ay hindi natatapos yon. Hindi natatapos ang pagtulong sa iba. Ano ba yung malaki mong pangarap na para sa iba? Para matulungan mo yung iba? Ang tamang pag-iisip talaga, pag tinanong ka, ano bang pangarap mo? Sabihin mo, kung gusto mong maging pulis, hindi mo sasabihin, gusto ko pong maging pulis. Hindi. Sasabihin mo dapat, ano bang pangarap mo? Sabihin mo, gusto ko pong pagsilbihan yung mga taong walang lakas ng loob na ipagtanggol yung mga sarili. Kaya gusto kong maging pulis. Yun po yun. Hindi dapat mauuna yung salitang gusto kong maging. Dapat mauuna muna yung purpose mo na para sa iba na gusto mong makatulong. Saka mo ngayon isipin kung ano yung gusto mong maging para magawa mo yung malaking pangarap mo na yun. Gusto kong ipagtanggol yung mga naaapi. Yun yung malaking kong pangarap dahil ang daming inaapi na hindi nabibigyan ng hustisya. Kaya gusto kong maging lawyer. Magkaiba po yun. Yung inuna mo yung gusto kong maging lawyer sa pangarap mo. Tapos tinanggal mo yung sa equation mo, yung purpose mo. Bakit gusto mong maging ganun? Unahin mo muna yung purpose mo na pangarap mo na gusto mong makatulong sa iba at susunod na yung pwede mong gawin para maabot mo yung pangarap mo na yun. Gusto kong turuan yung mga bata na walang kapasidad mag-aral sa malalaking paaralan. Kaya gusto kong maging teacher. Yun na yung solusyon mo para makagampanan mo yung malaking pangarap mo na yun. Hindi ka nagsabi na gusto kong maging teacher tapos at wala nang kasunod na bakit. Kaya mali ang salitang gusto kong maging na kaagad sa tanong na kung anong pangarap mo dahil hindi mo na kaagad maiisip doon kung ano yung gusto mong paglingkuran na para sa ibang tao. Ang tunay na pangarap, kung ano bang pangarap mo, ay kung ano yung gusto mong itulong sa ibang tao, saka mo isipin ngayon yung gusto mong profession na marating para magawa mo yung bagay na yun. Yun po yun. Ngayon mga kasangga, iiwanan kita ngayon ng isang assignment. Huwag ka nang lumayo, nandiyan ka na sa profession mo eh. Ilista mo ngayon sa papel, isulat mo doon kung ano ba yung pangarap mo para sa ibang tao at isilid mo yun sa iyong wallet. Isama mo dun sa mahalagang dokumento mo. At isipin mo na ngayon kung paano mo gagampanan yung malaking pangarap mo na yun. Paano mo sisimulan sa maliit na bagay. At balang araw, dudukutin mo yon, titingnan at sasabihin mong natupad ko na ang mga pangarap kong gustong gawin sa buhay. Bakit ko po ba ginagawa ito? Dahil naniniwala kasi ako na karamihan sa atin nawala na ng malaking pangarap. Libre na nga lang yung mangarap, niliitan pa natin, hindi pa natin nilakihan yung ating mga pangarap sa buhay. Libre na nga lang ang mangarap, hindi pa natin sinamantala ito. Minsan pag tinatanong tayo, ano bang pangarap mo? Gusto kong maging presidente. Ha 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 ha. Tatawanan pa natin kasi alam natin sa sarili natin hindi natin kaya.
kaya eh. Sarili pa lang natin, may duda na tayo eh. Ngayon, sino pang maniniwala sa yung ibang tao kung mismong sarili mo, pinagdududahan mo sa pangarap mo na iyon? Kung sarili mo nga, hindi mo pinagkatiwalaan na makakamit mo yung bagay na yon. Naniniwala ako na kung bawat isa sa atin ay magkakaroon ng tunay na pangarap, kung ano ba talaga yung tunay na pangarap natin sa ating buhay, lahat po tayo ay may kakayahang baguhin ang buhay natin na ito. Kasi ang kalaban natin dito yung ating mismong mga sarili. Yung mismong sarili natin, pinigilan na natin ng mangarap ng malaki, ng sobrang laki. Yung sa sobrang laki ng pangarap mo na yon, nagmumukha ka ng loko-loko na parang hindi mo kayang gawin yon. Yun yung tunay na pangarap. Yung pagka narinig yun ng ibang tao, pagtatawanan ka, loko-loko ba tong tao na to? Na ano na yata to ah? Siraulo na yata to ah. Pag sasabihin nito, ganun yung malaking pangarap. Lakihan mo ng pangarap mo, mangangarap ka na lang din. Libre na ng mangarap, walang bayad. Bakit mo lilimitahan yung sarili mo? Yun yung mga kalaban natin sa ating sarili. Walang nagsasabi na hindi mo kayang gawin ng isang bagay, sarili mo lang. Kaya kung hindi ka pa magtitiwala sa sarili mo, sino pang ibang tao magtitiwala sa'yo para sa pangarap mo na yon? Yun po yun. Kaya ngayon, na narinig mo to, ano ba talagang pangarap mo sa buhay? Huwag kang malungkot kung parang feeling mo ay hindi mo nakamit yung mga pangarap mo sa buhay. Dahil ang tunay po na pangarap ay hindi natatapos. Dahil ang tunay na kahulugan ng pangarap ay kung ano yung pangarap mo para sa ibang tao at hindi para sa sariling buhay mo lamang. Hindi pa huli ang lahat para mangarap. Habang nabubuhay ka, tuloy pa rin ang pangarap mo sa buhay. Kaya kung isa ka sa mga taong may malalaking pangarap at malalakas ang loob, join po kayo sa ating ginawang FB group sa KAUPH. Yun po ay samahan ng mga Pilipinong malalaki ang pangarap at malalakas ang loob. Join po kayo doon para tayo po ay makapagbigay ng ideas at mga opinion at makapag-share ng mga ideas para pagtulong-tulungan natin yung mga paraan para mapaganda ang ating buhay, para makamit natin yung mga malalaking pangarap natin sa buhay. Kaya join po kayo doon. Ilalagay ko po yung link sa taas at link sa baba. At pasok po kayo doon at magkita-kita po tayo doon sa loob. Comment na rin po kayo dyan nang malaman ko yung inyong mga opinion at ng inyong mga ideas sa ating mga ibinibigay na content. Paki-like na rin po at paki-share na rin po para marami pa tayong ma-reach na mga nangangailangan din ng tulong. At subscribe na rin po kayo dito sa ating channel at may mga susunod pa po tayong upload para po kayo ay updated sa ating mga bagong videos na ating mga isi-share dito. At kung kayo po ay gustong mag-support sa ating mga kino-content, sa ating mga binibigay na valuable na content, meron pa akong ginawang mugs, yun po ay naka-customize at meron po tayong nilagay doon na 3 tips na sikretong malupit para kung kayo po ay mahilig magkape sa umaga pa lang pagkape nyo, ay siguradong inspired na kaagad yung mga araw nyo. So message lang po kayo sa aking FB page sa Jumil Ignacio Official at pag-usapan po natin, ipapadala ko po sa inyo anywhere dito sa Australia yung mugs na iyon. Kung gusto nyo po mag-support sa ating mga kino-content. Muli, ako po si Jumil, ang iyong kasangga at nag-iiwan ng isang kataga na ang pangarap ay isang marathon. Ginagapang mo ito paunti-unti hanggang sa makarating ka doon. Yun lamang po, maraming salamat, hanggang sa muli.